Noong ika-27 ng Enero, isang Ukrainian drone ang pumasok sa airspace na kontrolado ng Russia sa isang layunin. Hindi ito ay pinadala upang sirain ang isang runway o magpasabog ng mga fuel tank. Ang misyon nito ay mas tiyak at mas mapanganib. Sa unahan ay matatagpuan ang pinaka-critical na airborne sensor platform ng Russia sa timog. Isang aircraft na kumukontrol sa detection, tracking at early warning sa buong Black Sea. Kung mananatili itong operational, mawawalan ang Ukraine ng blind zone. Kung hindi, ang balanse ng puwersa ay magbabago sa isang tahimik ngunit mapagpasyang paraan. Ang target ay isang IL-38N, ang pinaka-capable na maritime reconnaissance aircraft ng Russia na nag-ooperate sa Southern Theater. Hindi ito idinisenyo para umatake, kundi para makakita. At ang kakayahang makakita ang kumukontrol sa lahat. Pinagsisasama ng platform na ito ang radar tracking, electronic intelligence, magnetic anomaly detection, at sonar processing sa isang operational picture. Sa loob ng isang patrol cycle, kaya nitong i-monitor ang hanggang 46 na contact ng sabay-sabay. Pinalalawak nito ang situational awareness ng Russia ng higit sa 300 kilometro lampas sa coastline. Kung ito ay aktibo, ang mga Ukrainian long-range drones ay mas maagang madidetect. Malalantad ang mga naval logistics routes at ang mga low-altitude penetration corridors ay tuluyang mawawala. Ayon sa intelligence assessments, ang isang uninterrupted mission nito ay maaring maglagay sa panganib sa mga asset na nagkakahalaga ng mahigit $4 billion. Ang panganib na yon ay hindi katanggap-tanggap. Kinumpirma ng satellite imagery ng umagang yon ang mga aktibong pre-flight activity. Tinanggal na ang mga engine covers at nakaposisyon na ang mga fuel vehicles sa apron. Nagsimula na rin ang mga maintenance crews sa kanilang final systems checks. Based sa standard procedures, ang aircraft ay magiging mission ready sa loob ng wala pang 90 minuto. Pagkatapos ng puntong yon, mawawala na ang mga engagement options. Ang airbase ay protektado ng layered air defense systems at ang mga interceptor aircraft ay naka-alert status. Anumang strike na ilulunsad pagkatapos ng takeoff ay madidetect sa loob lamang ng ilang minuto at mai-intercept agad. I don't care how, just find it. Ang operasyong ito ay hindi tungkol sa pagwasak sa isang airframe. Ito ay tungkol sa pag-alis sa isang system. Walang mapapala ang pag-damage lamang sa fuselage. Ang pag-neutralize sa mission architecture ang magbabago sa balanse ng Southern Battle Space. Kung ang IL-38N ay makaka-enter service, mababawi ng Russia ang buong aerial awareness sa rehiyon. Kung hindi, mapapanatili ng Ukraine ang kanilang operational blind zone sa isang critical na panahon. Ang desisyon ay nagawa na. Ang execution na lamang ang kulang. Ang platform na pinili ay ang Ludi jet-powered UAV. Hindi ito pinili para sa stealth. Pinili ito dahil wala nang ibang makakaabot sa target sa tamang oras. Ang Ludi ay nag-ooperate ng walang live control, walang joystick, walang satellite uplink, at walang video transmission. Pagkatapos ng launch, sinusunod ng aircraft ang isang fixed mission package na nakastore sa flight computer nito. Ang pagpipiliang ito ay sa pilitan. Tumaas ng husto ang electronic warfare density sa kahabaan ng Southern Front. Ang mga remote control links ay tumatagal na lamang ng mas mababa sa 10 segundo bago mag-collapse. Anumang drone o masa sa constant communication ay madi-disable agad. Inalis ng Ludi ang kahinaang iyon. Ang UAV ay lumilipad sa bilis na 205 kilometro bawat oras habang pinapanatili ang altitude sa pagitan ng 30 at 60 metro. Sa level na iyon, ang radar detection probability ay bumabagsak sa ibaba ng 5% lampas sa coastal range. Ang nakaplanong ruta ay may habang 610 kilometro. Ang fuel reserves ay nagpapahintulot lamang ng 6 na minutong deviation. Ang isang navigational error ay nangangahulugan ng pagkabigo ng misyon. Walang secondary drone na naka-standby
dahil limitado ang production capacity. Ang bawat unit ay nangangailangan ng mahigit 1,200 assembly hours at ang cost ay lumalagpas sa $430,000. Expendable sa teorya, ngunit scarce sa realidad. Ang payload ay binuo para sa isang gawain. Ang warhead nito ay lumilika ng isang focused fragment field na kayang i-disable ang hardened avionics sa loob ng wala pang 4 na milliseconds. Hindi ito isang warning strike o isang mensahe. Isa itong single-use operation na may isang katanggap-tanggap na resulta. Kung mabibigo ang Ludi, lilipad ang IL-38N. Kung lilipad ang aircraft, hindi na magiging blind ang southern airspace ng Ukraine. Ang launch decision ay pinal na. Ang susunod na problema ay physics. Ang Russian air defense coverage sa timog ay tila napaka-dense. Mahigit 1,200 radar systems ang nakadeploy mula sa coastline hanggang sa inland positions. Sa mga planning maps, tila walang puwang o gaps. Ngunit sa praktika, ang mga gaps na ito ay fundamental. Ang radar energy ay bumibiyahe sa mga straight lines, ngunit ang mundo ay hindi. Karamihan sa mga coastal radar antennas ay nakalagay sa taas na 18 hanggang 25 metro. Mula sa taas na iyon, ang radar horizon ay umaabot lamang ng humigit kumulang 40 kilometro. Anumang object na lumilipad sa ibaba ng 50 metro ay mawawala sa radar lampas sa limitasyong iyon, anuman ang lakas ng system. Sa ganap na alas 10:42 local time, tinawid ng Ludi ang coastline sa altitude na 35 hanggang 45 metro. Pagkalipas ng 6 na minuto, naglaho ito. Ang detection probability ay bumagsak sa halos 0. Hindi lamang nabawasan, kundi nawala. Kahit ang mga systems na kayang mag-track ng fighter aircraft sa layong 300 kilometro ay naging blind. Walang silbi ang pagtaas ng output power. Ang beam ay dumadaan lamang sa itaas at hindi kailanman sumasagi sa target. Ipinagpatuloy ng mga Russian operators ang scanning. Ang kanilang mga displays ay napuno ng terrain returns, sea clutter, at atmospheric interference. Ang drone ay nasa loob na ng protected airspace, lumilipad sa bilis na 205 kilometro bawat oras sa loob ng mahigit 70 minuto. Walang radar ang makakita rito muli. Hindi ito dahil sa stealth technology. Ang aircraft ay hindi nakatago. Ito ay nasa ibaba lamang ng line of sight. Habang naghahanap ang mga command centers sa mas matataas na altitude, ang labanan ay nagpapatuloy sa ibaba nila. Ang mga sensors ay sumusunod sa geometry, hindi sa urgency. Sa window na iyon, nawala ng kontrol ang Russian air defense sa air picture. Ang Ludi ay nagpatuloy nang hindi nagagalaw. Hindi dahil ito ay superior, kundi dahil ang mismong planeta ang humaharang sa paningin ng radar. Ang labanan ay nagbago na, at ang radar ay hindi na bahagi nito. Sa ganap na alas 10:58 ng umaga, kinumpirma ng Russian Air Defense Command Centers ang kumpletong radar loss sa target. Maraming systems ang magtutransmit pa rin at ang mga antennas ay aktibo. Ang mga screens ay napapakita ng normal background returns. Ngunit ang track ay wala na. Walang altitude data, walang range correlation, at walang kumpirmadong radar contact. Ang pagkawala ay sumusunod sa isang kilalang pattern. Ang mga target na lumilipad sa extreme low altitude ay karaniwang bumabagsak sa ibaba ng radar horizon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naghintay ang Russian command. Sa buong southern region, isang secondary detection layer ang na-activate, ang Acoustic Surveillance Network. Mahigit 200 passive listening stations ang nakaposisyon sa agwat na 3 hanggang 5 kilometro. Sinasaklaw nito ang mga rutang hindi kayang abutin ng radar. Ang mga sensors na ito ay hindi naglalabas ng signal. Sila ay nakikinig lamang. Ang bawat unit ay may multidirectional microphones at onboard processors na sinanay upang kilalanin ang ingay ng makina. Ang mga propellers, helicopters at piston engines
ay may mga predictable acoustic signatures. Ngunit ang mga jet engines ay iba. Ma'am, look at the scope. Ang I'm getting a turbojet fast ng mover, Ludi 20 ay miles gumagawa out. ng dominant frequency peaks sa pagitan ng 4 at 8 kHz. Ang malamig na hangin ay nagpapataas sa sound transmission efficiency na nagpapalawak sa detection range ng halos 30%. We are approaching the final window. Sa loob ng ilang Minus minuto, 15 seconds. isang station ang nakakita ng abnormal signal na mas mataas sa ambient background levels. Kinumpirma ng iba pang sensors ang magkaparehong bearings. Pinagsama-sama ng network ang data. Muling lumitaw ang track, hindi sa radar, kundi sa tunog. Ang position accuracy ay tumama sa loob ng 40 metro at nag-u-update bawat ilang segundo. Sa unang pagkakataon, mula nang tumawid sa coast, ang drone ay nasusundan na muli. Designed for long-range Ngunit maritime nasusundan patrol, lamang. the aircraft's specialized Ang acoustic sensors and system ay communication kayang arrays are kalkulahin housed in ang its heading extended at speed fuselage. at balaan ang mga defensive units. Ngunit hindi nito kayang mag-engage. Nabawi ng Russia ang awareness, ngunit hindi ang kontrol. At ang susunod na desisyon ay kailangan gawin ng mabilis. Ang acoustic tracking data ay ipinadala sa isang TORM-2 battery na nakaposisyon sa projected flight corridor. Ang feed ay nagbibigay ng bearing, speed, at predicted path updates bawat ilang segundo. Ang system na ito ay binuo upang labanan ang mga low-altitude threats. Kaya ng Torong, dalawa na mag-engage ng cruise missiles, helicopters, at aircraft gamit ang radar-guided interceptors. Ang fire control radar nito ay kayang mag-track ng 12-12 ng objects ng sabay-sabay. Ngunit ang limitasyon ay elevation. Ang radar ay nangangailangan ng minimum angle na humigit kumulang 1.3 degree upang maihiwalay ang mga target mula sa terrain reflections. Sa ibaba nito, ang ground clutter ay sumasapaw sa signal processor. Ang Ludi ay lumilipad sa taas na 30 metro. Sa layong 16 na kilometro, ang altitude na yon ay nagre-resulta sa elevation angle na halos 0.1 degree. Ang radar beam ay tumatama sa terrain bago pa man makarating sa aircraft. Ang display ay nagpakita lamang ng interference at false returns. Tinaasa ng mga operators ang output power, ngunit walang epekto. Upang madidetect ng isang object sa altitude na yon, kailangang nasa loob ng 1 kilometro ang target. Sa bilis ng drone, ang engagement window ay tatagal lamang ng wala pang 20 segundo. Ngunit ang UAV ay dumaan ng lateral sa hilaga ng battery. Hindi kailanman nakakuha ng radar lock. Ang mga missiles ay nanatiling nakaredy, ngunit hindi na iputok. Gumana ang system ayon sa disenyo nito, ngunit hindi nito kayang i-engage ang target sa ibaba ng usable radar horizon. Lumabas ang drone sa defended zone nang hindi nasasaktan. May detection at firepower ang Russia, ngunit wala silang usable line of sight. Dahil dito, napilitan ng command na gumamit ng isang mas mapanganib na solusyon. Dahil nabigo ang TORM-2, isang improvised interceptor ang inilunsad. Isang Garan UAV na kinabitan ng isang Verba MAN PADS. Ang configuration na ito ay hindi standard. Ang Garan ay idinisenyo bilang isang one-way strike drone, hindi isang air defense platform. Ang pagkakabit ng surface-to-air missile ay nangangailangan ng external brackets at servo-driven triggers. Ang modification na ito ay nagdagdag ng 14 na kilo na nagpababa sa endurance ng mahigit 60%. Ang maximum loiter time ay bumaba sa ibaba ng 80 minuto at ang stability ay humina. Walang reload na magaganap. Ang Verba missile ay may mataas na lethality sa tamang kondisyon. Ang seeker nito ay gumagamit ng infrared, ultraviolet at near-infrared channels laban sa mga flares at background clutter. Ang problema ay ang interception. Ang Garan ay lumilipad sa bilis na 175 km bawat oras, habang ang Ludi ay mas mabilis ng 30 km bawat oras. Imposible ang direktang paghabol. Umasa ang command sa acoustic tracking data upang hulaan ang crossing point sa halip na habulin ang target. Naging critical ang timing. Ang fuel reserves ay nagpapahintulot lamang ng wala pang 15 maneuvering. Ang isang pagkakamali
ay nangangahulugan ng pagkaubos ng gasolina 70 minutes bago in, pa man trajectory is magtagpo ang nominal. dalawa. Hindi na ito layered Affirmative. air Houston, we defense. copy. All Isa na systems itong show green. desperadong hakbang. Ang intercept ay magtatagumpay o mabibigo sa loob ng ilang minuto at walang pangalawang pagkakataon. Nagsimula ang intercept malapit sa predicted crossing point habang ang Ludi ay pumapasok sa engagement corridor. Nag-adjust ng heading ang Garan at bumaba ang altitude upang mabawasan ang interference. Nagkaroon ng sandaling contact nang tumawid ang drone sa isang open terrain. Ang exposure window ay tumagal ng wala pang 3 segundo, ngunit sapat na yon. Na-activate ang Verba Seeker. Ang thermal contrast Zoom ay in right lumampas there. sa background ng mahigit 300 at 50 I don't care degrees how, just find Celsius. it. Kinumpirma ng infrared at ultraviolet channels ang target. Inilunsad ang missile at bumilis ito ng higit sa 20 gramo. Ang closure rate ay lumampas sa 800 metro bawat segundo. Ang estimated time to intercept ay 11 segundo. Mula sa sandaling yun, tapos na ang kontrol ng operator. Sinunod ng missile ang proportional navigation geometry nito. Walang countermeasures ang Ludi. Walang flares, walang jamming. Otomatiko mo nagsagawa ang flight computer nito ng steep descent upang magtago sa terrain nang hindi nalalamang may missile na dumarating. Sumunod ang Verba sa pagbaba ng Authorization altitude. transmitted. Ang missile ay bumaba sa ibaba ng 30 metro, papasok sa Sequence isang zone initiated. na puno ng magnetic interference mula sa lupa at metal debris. Sa ika-11 segundo, naganap ang detonation. Ngunit, ang blast ay nabigong tumama sa target. Ang fragmentation ay tumama sa lupa sa halip na sa drone. Dumaan ang Ludi sa shockwave nang walang structural damage. Wala nang missile, may gasolina pa ang drone. At nagpatuloy ito sa paglipad. Ang intercept window ay nagsara dahil sa physics, hindi dahil sa utos. Ang pagkabigo ng intercept ay hindi nagpabago sa misyon. Ang Ludi ay nagpatuloy sa autonomous control nito papasok sa final phase. Ang target selection ay nasa kamay na ng onboard systems. Lumapit ang UAV sa isang airfield na may maraming aircraft na halos magkakapareho ang itsura mula sa mababang altitude. Dito na pumasok ang trained recognition model ng flight computer. Ang system ay binuo gamit ang mahigit 4,000 na raang reference images mula sa satellite at reconnaissance footage. Hindi naghahanap ang algorithm ng pangalan ng aircraft. Naghahanap ito ng structure. Pinoproseso ang mga video frame sa bilis na 29 na images per second. Isang feature ang naging mapagpasiya. Ang ELINT pod na nakakabit sa itaas ng forward fuselage. Ang rectangular module na ito ang nagpabago sa silhouette profile ng aircraft. Ang standard na EL-38 ay walang ganitong structure. Nang makumpirma ang identification, binuo ng navigation system ang attack corridor. Lahat ng ibang aircraft sa apron ay hindi isinama sa strike. Hindi na ito surveillance. Ito ay selection. Ang desisyon ay mathematical, hindi emotional. Sa ganap na 2:00 at 15 minuto ng tanghali local time, nagbago ang attack profile. Hindi tinarget ng Ludi ang fuselage o engines. Pinili ng guidance system ang isang narrow impact corridor sa itaas ng forward section ng aircraft. Sapat na ang pag-neutralize sa mission system. Ang warhead ay nakakonfigure para sa airburst detonation sa taas na 5.6 na metro sa itaas ng target. Sa pagsabog, mahigit 1,900 na raang steel fragments ang bumulusok sa bilis na 1,600 na raang metro bawat segundo. Tinamaan ng strike cone ang ELINT pod sa mission bay. Ang aluminum skin ay walang nagawa. Ang mga sensor housings ay nawasak at ang antenna arrays ay nagkapira-piraso. Hindi sumabog ang aircraft. Ang fuel tanks ay hindi natamaan. Mula sa labas, tila buo pa ang platform. Ngunit sa loob, ito ay tapos na. Ang Central Mission Computer na nag-uugnay sa radar, acoustic at electronic data ay nawasak. Ang aircraft ay maaari pang lumipad at lumapag, ngunit hindi na ito makakakita o makakarinig sa battlefield. Ang platform ay buhay, ngunit ang system ay patay na. Sa loob ng wala pang 4 na milliseconds,
Nawalan ang Russia ng kanilang Southern Airborne Sensor Node. Hindi sa pamamagitan ng pagkawasak ng buong eroplano, kundi sa pamamagitan ng pag-alis sa utak nito. Ang epekto ay agad na nakita sa mga operational maps. Sa loob ng ilang oras, nag-collapse ang airborne situational awareness ng Russia sa southern sector. Ang long-range tracking coverage sa Black Sea ay bumaba ng mahigit 60%. Ang mga data streams ay nagkapira-piraso. Ang mga naval patrol schedules ay nasuspinde. At ang mga drone launch warnings ay hindi na dumarating sa tamang oras. Dahil sa kawalan ng IL, 3-N mission system, ang mga radar returns ay hindi na maiugnay sa electronic intercepts. Ang mga target ay lumilitaw at naglalaho ng walang classification. Ang mga Russian crews ay bumalik sa paggamit ng ground-based sensors na nagpaliit sa detection range ng mahigit 70%. Ang dating layered surveillance network ay naging isang koleksyon ng mga blind zones. Ang pag-restore sa kakayahang ito ay aabutin ng 6 hanggang 9 na buwan ng calibration at specialized components. Sa modernong digmaan, ang pagkawala ng paningin ay mas mapanganib kaysa sa pagkawala ng firepower. Ang operasyong ito ay tungkol sa pag-alis ng vision, awareness, at control. Walang malaking pagsabog o fireball, ngunit ang resulta ay nagpabago sa takbo ng giyera. Isang autonomous drone ang nag-disable sa isang system na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ganyan ang modernong tunggalian ngayon. Tahimik, tumpak, at walang patawad. Kung gusto nyo ng mas malalim na pagsusuri na tulad nito, iwanan ang inyong saloobin sa comments.